Sir, pwede ba nating ipakita yung sinabi mo, mas maraming tiller? Can we count? Possible? Para ma-compare natin doon sa farmer's practice. Asa na si Kwan, si Abet. Sige sir, hintayin Tawagin lang mo si natin. Abet. Abet! Bet! Abet! Saka! Sir Nap, while waiting, Yes. kumusta po yung Bet! yung farming venture ninyo? Lahat ng anak ko, Sir, saglit lang po. natapos sila out of my farming venture. Okay. Okay, now they have their own degrees already. Now, one is a doctor. The other one is Melvin, who is a programmer, and Harry, who is a graduate of computer engineering but now businessman. Lahat naman ng napundar ko o naibigay ko sa mga anak ko na which started their life, galing lahat sa farming. Sa farming. So, sabi ko nga, baka hanggang mamatay ako, farmer ako. Because, and then, as if passion, it's my passion, no? Yeah. And saka parang malaking na itutulong sa health ko because if you look at this area now, this is hilly and somewhere there is my kubo. When I visit the farm, pinapark ko na lang dun yung sakyan ko eh. Doon sa kubo? Sa kubo. Kasi saan tayo unang nag-stop kanina? Yes. Yeah. And then nilalakad ko ito, iniikot ko ito, kasama ko yung bata ko, yung si Abet. Si Abet, kasama ko siya. So parang nakakatulong pa rin sa health ko. That's why, not bragging, you look at me now, I am 77 years old and still I could go around my farm. Yeah. Sir, ibig mong sabihin, sir, yung farming venture mo from the start, Yes. sir, kumikitang negosyo, sir. Yes. Okay. Kumikita. Oh. Sir, bakit yung iba maraming nagsasabi na hindi sila kumikita, No. na naghihirap sila? Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lavon, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Irritec, Sugarcane and beyond.
Don Benito's, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Room Salt, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Rick Swan, Mango Tours, Houston, Texas. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. You know, Karsumco was established in 1977. And they started milling in 77, 78 crop. Ang planter lang na inalaw nila dyan during that time is 7 or 8. And these are the landed people and they're the very influential people. Ang farming nila is remote control. They stay in Manila and they just use the phone to contact their farm manager na tinatanong, oh, kumusta dyan? Sumasagot naman yung manager, oh, boss, okay dito, maganda. Oh, yung tubo natin, boss, maganda, boss. Yung fertilizer natin, nailagay na, oh, okay na, boss. Eh, yun pala, during the milling season, nakikita na yung result, palpak pala. So, that is the difference. That is my difference from them. Oh, I see. Because me, Hands-on. nakadip ang finger ko sa farm ko. Yeah. I think that is the secret. Natawa ako doon sa sinabi niya, remote control Yes, sila. remote control. They stay in Manila. They just depend on the loans given by the bank to operate their farm. Eh, bakit sinabi, nailagay na ba yung fertilizer lahat? Eh, hindi. Oo, boss, inaibenta na pala yung iba. O di, wala na. In fact, but I belong to the small planters during their times. Okay. During their times. Because they are the ones, the big planters. Yeah. Because it is part of the, it is part of the contract to construct Karsumco Mill that there should be people who could who could plant and give areas so that they could feed the capacity of the mill. That was the history of Karsumco. Wala sila. Eh, yung small farmer na katulad ko, ako yung big farmer, I don't brag. Tingnan mo yung records ng Karsumco Mill now. I am the number 1 planter. I want cook 15 years up to now. Hawak niyo yung sir, No, record. I produce the number of tonnage. Oh, ako ang number 1 dito, no. Okay. Sir Bud, ito yung kwan. Okay, Ito, dito andito po tayo. yung plants natin. Pakibilang mo yung suwi niya. Yes, yung original na kwan natin, yung una. Kasi ikaw na sir ang biggest ngayon. Ikaw na yung biggest planter ngayon. Yes. You could verify on the records. So, Sir Buddy, Okay, yes sir. yeah. Ito. Yap. That's the tillers. Tigsaam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36. 36, yeah. 36 tillers. 36 stealers. 36. Okay. Sir, i-compare natin doon sa Kabila. tayo doon sa kabila, sa farmer's practice. Mga bet, saan yung... Oo. Bumilang ka ta.
Hindi na tinukulan tayo di mong bet. Yung magkaedad sana sila. The same. The same. Yeah. The same yan, the same. The same yan. Okay, sige, sige. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. 26. So, 26. 26. 26. 30. Yung isa kanina ay 36. 36. 26. So 10. may Difference. difference na Yeah. 10. 10. Sir, anong ibig sabihin nun? Lamang ng 10 doon sa ginamitan ng Sanado. Yes. Bali kung kasi, no, doon sa kabila, meron tayong Sanado application. Dito kasi wala. So this is purely granular application. Granular to. Oh, granular application ito. So ibig sabihin, yung Sanado natin, especially yung F2 niya, yung NPK, yung 'di ba NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Yung NPK niya, yung P niya, nakakatulong doon sa root system na nagbibigay ng tillers para doon sa tubo. So, yun ang analysis ko. Yes. Comparing the two. So ano po ang ibig sabihin nun? Pag more tiller siya, ibig bang sabihin mas marami kang ma-harvest eventually ng cane? Yes, because kung marami siyang tillers, mas marami siyang millable stocks. So ibig sabihin, yung tonnage mo, tataas ang tonnage mo doon sa Sanado application. Eh ito, kung yung difference natin, kung titimbangin mo during milling season, yung diferensya na 10, Malaki siyempre baka malaki din yan. And isang hill lang yan. Kung buo na yan, Yung o di buong plantation. yes, malaki ang epekto. Yeah, oo. Tataas ang tonnage mo. So doon po sa sugarcane, wala ho bang ideal na ito lang dapat number of tiller? Hindi, walang ganun, sir. Dapat mas marami, mas maganda. Mas Yes, maganda. mas marami, mas maganda. Kasi doon ibabase ang tonnage mo eh. Kasi siyempre ito, example, ito mag-isa lang. O di timbangin mo ito. Ito timbangin mo yung 5, di siyempre mas Yes. mataas to. Apo. Ayan. Okay, so I think kailangan na nating mag-ano, sir? Yes. Mag-spray ang actual na ano po natin. Okay. Sir Bad, Yes, sir. total of itong area nito, ang ilalagay natin is 300 liters. Okay. So, ang kailangan natin dyan, isang drum at saka kalahating Drum. drum. So, ang ilalagay natin sa isang drum is 3 F3. Yan. And then after yung 3 F3, isa't kalahati dito. Yung sa, Okay. sa 100 liters. So Yung 100 kalahati. liters, so kalahati, isa at saka kalahati. Yes, sir. Ang ilalagay natin. Proper dilution. Oo. Kailangan natin dyan. Proper dilution. Yes. Pabukas mo itong 3. Buksan mo yan. So, safe yung Sanado kasi mayroon siyang seal. Ganun pala yun. May seal siya. Shield yan eh. Para maiwasan yung cancer, yung leak. Nagandahan yan, Sir Buddy. Very harmful sa kwan. Kahit mainom mo or something. Hindi harmful. Yeah. Ay, hindi harmful. Driver nga namin sa opisina na pagkamalan nainom. Nainom? Pero wala lamang kwan. Buhay pa naman. Buhay pa naman. Mas lalong Mas Dumami lalong pila niya. mas lalong sumigla. Ay, ilagay mo sa kwan to. Ilagay mo sa isang drum. 200 liters. 200 Okay. Sa 200 liters, sir, Asan yung 200 liters? Yun. Ayan, Ito. yan. Ito. So, tatlong 3 litro. Sanado, total of 3,000 ml. 3,000 ml o 3 liters 3 liters, yes. na Sanado ilalagay. Ito pa. Sanado F3. Yan, F3. So, dalawa na ilagay natin. Ito yung pangatlo.
So Sir Brad, gagamit tayo dito sa 500 500 ml para accurate siya na makuha natin yung total talaga ng volume. Siyempre, kailangan i-mix yan. Oo. So, okay na yung kwan, okay na yung 3 liters. Talo, Talo. O yung kwan, yung kalating kwan, drum. drum. Lagyan na rin natin. Oo, talagay na rin natin. Sige. So, 1.5 So, yan. nasaan yung kwan, yung kalahating drum? Yan ang kalahati. Ito jugod dua. So, ang ilalagay naman natin dyan ay 1.5. 1.5, Sir Buddy. And kalahati. And then, tignan mo yung 250 rito, 250 and then 250. So, dalawang 250 para maiwan yung 250 Eksakto. dyan. Eksakto. So, para may 4.5. measurement tayo. May measurement dito. Dalawang 250. Dalawang 250. Para saktong-sakto. Okay, sa taas yan. Ito, Yan. dito. Ayan. 250. Dalawang 250. Hamo bangking. Hamo bangking. Para straight. Op! O, tingnan mo. Yan. O, isa pa. Isa pa. Okay. Okay. That's good. Yan. So, So, yan yung uubusin nila for the 1 hectare, sir. So, Yeah, yan yung, ang accurate niyan, Sir Buddy, is nasa 18 spray loads. Lahat yan, kasi kinumpute ko na sa 18 loads. Yan. pahalo natin, dilute natin para properly mix. Yan. So, imimix nila mabuti. Inahalo. Proper mixing. Pero mabilis lang naman i-mix yan, no, sir? Opo. Highly naman siya, sir. Kailan po ang harvest nito? February. February. February or maybe late January. It depends kasi sa climate condition. Because we could not harvest kung maulan. Pero usually kasi under Kitain nyo Cagayan natin pag-startan nyo nga pagkuhan, weather. may video kayo. Dati banda. Diba ito? dry spell Ah? starts at Tigidlatan? late mid January, February, March onward. Ang gigiddan kayo at ano napintas nga kitain? Oh yeah, Ilocano, naintindihan nila. Sasabay kayo ko no, gigidan. Tapno mayat nga may video. Oh, Okay. sige, banat na. Ingato yun lang, tapno kwa. Yan, basta. Yan, ingato yun, tapno sumrik ije kwa na. Ya, basta, ata. O, ito, mayat, ayan. Hanyo na paspasan, hanyo na paspasan. Ang original plan kasi namin dito, Sir Buddy, is sa fourth application and fifth application is the drone sana itong Drone gagawin dapat. natin. Oo, Okay. kaya lang for negotiation pa yung drone application. Kaya nag-decide kami na ibigay na yung F3 sa kanya para makukumpleto na rin yung kuha niya. Yung Para hindi nutrients ma-delay. Oo. niya. And then kung magiging problems namin is medyo mataas na for fifth Spray. application. Yun, sir, yung sinabi mo pag Yeah. malaki na yung plant. Siguro ang suggestion ko is magi-interval na lang kami siguro ng mga 7 or 10 days bago ibigay na yung fifth application para sa ganun kumpleto yung nutrients niya. Before sila maglakihan. Oo, before sila maglakihan. Sir Nap, yung tamang application, pag ganun siya,
tutok Yes, yes, Mhm. tama. para Kasi po para ma-absorb, ma-absorb niya. ma-absorb ng leaves. Kasi kung pag ganyan ang application mo, Hindi tatama. usually kasi even in insecticide, Okay. pag spray mo kailangan dito eh. Okay. Kasi taas. papasok yung Gamot. insecticide dito. Mm-mm. Nasa loob yung insect. Mm-mm. So systemic papasok yan. Pero kung ganyan lang kasi ang spraying mo, parang parang hindi siya maganda kasi hindi pumapasok dito yung hindi makapenetrate. yung insecticide or the nutrients. Mm-mm. So kailangan talaga siya. Now, ang iniisip ko kasi kung wala pa tayong drone by that time siguro, meron naman na yung mga mahahabang pag ganyan. Pag ganyan. Kailangan lang yung tao natin na siya. Nakamas na. Yung kompleto na siya para Proper gear, sir. Na. battle gear, yes. Proper gear siya para... So, yun ang iniisip ko. Mm-mm. Mm-mm. Yun ang iniisip ko when I do yung last spraying pa. Kaya Sir Buddy, kaya nga ibigay na namin yung 5th application after that, after this. Para sa ganun, kompleto na rin yung protocol ng Sanado. Para walang problems in terms of hanggang sa paglaki na. Yeah. Yeah, Ako nang doon. Ako na yung bahala doon. Kung wala pa yung drone natin by that Yes. time, ako na yung bahala. Kasi meron naman ako yung mga sprayer na mahaba, may extension yung niya. I could do it for this area siguro. Yeah. Sir, ulitin ko lang yung na-discuss natin kanina. Yung advantage ng Sanadu kasi dahil spray at tinutok mo na doon sa Yes. gitna ng halaman oo. ay nape-penetrate niya talaga yung nutrients na absorb talaga ng plant. Yes. Wherein kung granular tayo at linagay mo doon sa soil, let's say broadcast mo lang siya at during pag may ulan Heavy rain. ay yan kasama sa Matatangay. agos. Maaano. Kagaya in-explain niyo sir bakit sobrang green Yes, yung nandun sa baba because yung moisture ng lupa Correct. ay umaagos din. Yes. Oo. So tangay-tangay niya kasama si Yes. fertilizer. Tama. Yun kasi ang advantage kasi ng spraying. Mm. Kasi ang spraying kumisan dito nakatama na dito sa dulo ng tubo. Unlike when you use granular fertilizer at saka masyado kang yung hindi careful sa pag-a-apply, lalagay mo lang diyan. Pagbagsak ng heavy rains yan, especially dito sa hilly portions, Yeah. maagos yan, matatangay ng tubig, so mawawala yung bisa ng ng granular mo. Yeah. Granular fertilizer. That's why I made comparison a while ago. Tignan mo yun, sabi ko, green. Anong makikita mo doon? Anong makikita mo dito? Doon, green na green siya. Why? Because yung holding capacity ng soil doon sa moisture, matagal. Unlike sa hilly. Ito, pagbagsak na ulan na gano'n, aagos lang yan doon, nananatili doon kaya tignan mo yung difference sa laki, di ba? Difference. Sir, sa nyo ngayon, sa experience niyo by using Sanadu through spray versus doon sa fertilizer application through broadcast, alin ang mas matrabaho, sir? Mas madali ang spraying sa akin Aha. Parang mabilis kasi tignan mo, nakikita mo yung mga tao doon, mabilis sila. Unlike when broadcasting, medyo matagal sila, especially kung matataas ito, yung tao mo, medyo pag gano'n niya, matatamaan yung mukha niya sa ganito. Yeah. Okay. Kung hindi sealed yung mukha niya, medyo mabagal yan, di ba? Unlike spraying ito, nakataas lang siya, dire-diretso ka. So, yun ang difference. Yun ang difference. I think depende siguro sa crop yan, sir, no? Depende sa crop. Yeah. We are talking on sugar. On sugar cane. Sugar. Yes. Ito pinag-ano ko to pinagkunan ng seedlings. Seedlings. Kinat ko yan na itanim. Okay. Tapos may natitira pa nga Dapat makuha na lahat para malinisan ko. So yung tubo, ginawa niyong parang cuttings? No, Hindi. sir?
This area was purposely prepared sa akin For para sa seedlings. planting material. Planting ko. material. So, Paano kayo kumukuha ng planting material, sir? Kinakat ko yan. Katulad nun, Oh. nakatayo na yon. Kakat mo sa baba niya. Ah. And then, dalhin mo na sa farm. Whole stock planting yan. Oh, I see. O, pagdating sa farm yan, tanggalin lang yung dulo, Yung taas. tanggalin lang yung taas, tapos alisin yung balat, and then tanim. Makikita mo doon mamaya, meron Sige, tayong sir. tao doon. Nagtatanim sila. Gano'ng kahaba yung per cuttings? Hindi pare-pareho yan. May mga matataas siya, Oh, may I mga see. ganyan din. I see. Oo, hindi pare-pareho. Pero ang pagtanim kasi, basta pagdudugtog, halimbawa ito, tudling na yan, Mm. pagdugtungin mo lang na gano'n. Dire-diretsong ganun, Yes. sir. Now, if yung tubo, if yung tubo medyo pag ganyan siya, hindi siya diretso, Mm. kailangan i-cut mo dito para Okay. dumiretso siya. Para lahat sila diretso. Yes. And then yung tumubo na yon, Ayun na. Yun Ito, na yun. Yun na yun. Katulad niya, tumubo na. so kumbaga ito bago, sir, bagong plant na to. No, raton na rin yan. Raton din to. Kasi pinagtabasan ko na ng planting material. Oh, I see. Yun ang advantage ng sugarcane, pwedeng magraton. Yes. Unlike In palay fact, na you plant kung every time. maganda ang Perennial preparasyon crop mo kasi ang sa sugarcane, eh. tubo, Mm. it will take you 5 years before replowing. 5 years. Oo. Hindi, ang magastos sa tubo yung new plant. Yung halimbawa, nag-araro ka, and then tatamnan mo. Tatamnan mo kasi bilhin mo lahat yun, cane points mo, bilhin mo lahat. Meron kang land preparation. Pero pagdating ng ganyan na wala ka ng problema, cultivation lang sa fertilizer. Doon ko makita ang planter. Okay. Doon sa raton, sir. Yes. Kasi small yung cost of production. Yes. Wala naman. Tingin mo, pina-cultivate ko lang sa traktora ko yan, and then gitna. naglagay na ako ng fertilizer. Wala na trabaho eh. Ulan na lang kailangan. And what about yung yield yung recovery? Parehas lang? Mas malaki sa raton o mas malaki sa unang plant? Mas maganda sa new plant Sa mo. new plant. Pero kung yung hills mo, halimbawa ito, new plant siya dati, kinat ko na siya. Kung hindi magbago yung hills mo, kasi kung minsan because of the heat of the sun, may mga hills ka rin na namamatay. Okay. Now, kaya nga kung comparison between the new plant and the raton, mas maganda ang yield mo sa new plant. Kasi sa raton mo na, hindi mo na ma-perfect yung number of hills sa katulad ng new plant mo eh. May mga namamatay kasi namamatay. mainit. Apo. Yung mga, especially there are varieties na non-resistant to heat. Mga mamamatay yun. Hindi pwede na yung namatay na part, lagyan mo, tamnan mo. Hindi rin advisable. Hindi hahabol. Hindi rin siya. Kasi habol. mamaya mataas na yan, yung new plant mo nandito pala, nakasilong na siya. Wala na I see. sunlight. So one time talaga ang planting. Yes. Kailangan sa planting mo, i-perfect mo. I-perfect mo siya. Yung first, new plant, Yeah. perfect mo yan. Para maganda yung raton mo. Maganda. So habang dumadaming raton, pakonti rin ng pakonti yung hill. Possible, sir. Possible, yes. Yeah. Pero ano na lang, ang babawiin mo lang, pwede mo mabawi, mag-a-add ka ng dosage sa fertilizer. Halimbawa, dito naglagay ka lang sa new plant naglagay ka ng 6. Pag raton mo, kailan magdagdag ka ng 2. Gawin mo 8. So total of 8. Oo, kasi pagka raton, mas marami na yung Yung suhi. suhi. Mas marami sila kakain. So Sir Jervin, pwede ka rin mag-adjust din kayo sa Sanadu Yes. ng application. Yes. The more raton, mas marami rin yung Yes, dosage. kailangan mas Yes, oo. Ang maganda sa conserve body, sa Sanadu, kahit overdose ang paggamit mo, it's better. Yeah. It's so Better. organic. Yeah. Mas gagastos ka lang. Oo, gagastos ka lang.
The more, the better. The more the better. Wala siyang overdose. Wala. Wala overdose. Wala. Unlike sa other fertilizer, liquid fertilizer. Yeah. Minsan may burning effect pa. May burning effect. Yes, Totoo. yes, meron. Totoo. Sa Sanadu, wala. Yun naman yung experience. Even in granular, yung urea natin, may burning effect. Yes, sir. Pag nilagay mo ng medyo maaga-aga at may moisture pa yung leaves, gaganya mo, may burning effect. Toxic effect. Kasi yung pag-release ng nutriente, Yes. yun yung factor. Sir Nap, dito sa lugar ngayon, ilan kayo na planters? Dito sa area ko na ito, pero kami 10 siguro. 10. 10. Kasing lalaki mo, sir, yung mga 10 na yan. Ay, hindi. Ako yung pinakamaluwang dito. Yung Okay. area naman, yung iba naman, meron siya mga 10, may mga 5, Okay. may mga 18 hectares. So, ganyan. Hindi pare-pareho. Yeah. Sir, ang sugarcane is a business. It's a crop na kailangan mo talaga ng volume para kumita. Possible, yes. Because ganito, ang sugar. Katulad dito, this is 87 hectares. Yes. Do not expect nang yung yield ko dito ngayon is makukuha ko do sa yield ko sa kabila. Okay. Ganon ka. Now, kung maliit ka kasi, kung small ang area mo, wala kang pagbabawian. Ibig sabihin, Yes, yes. maganda yung produce ko dito, mahina ako doon, pero kung kukunin mo yung average ko, ano pa rin, compensate pa rin. Okay. Okay. Oo. So what's the ideal size, sir, for yung mga gustong mag-venture into sugarcane? It should be 10 above. 10 and above. Yes. Minimum of 10. Per farmer, sir. Yes. Yeah. That is if you have the land to cultivate. Yun ang tanong. diba? Yeah. Pero there are some farmers dito kasi mga beneficiaries of land reform, 2 yes. hectares, 3 hectares, maliliit, 1.5. Baka Pero 1 hectare or less. pero alam mo, in my experience as a sugar planter for 40 years now, mas magagaling yung mga yon. Why? Maliit lang ang area. Naalagaan mabuti. Natututukan nila sila mismo yung nagagawa ng farm works. Hands-on. Sila mismo. Kaya talagang sila, katulad ng mga spray talagang maselan sila paglalagay ng fertilizer. Kasi maliit lang. Kung medyo malaki nga yung family size niya, pamilya na lang nagtatrabaho dyan. Diba? Unlike do sa malalawak ang area mo, hindi ko naman magawa yan. May mga tao ako. So, you have to depend on the efficiency of your tao and how you manage them. Yeah. Because if you just let them pupunta ron, work, and then without any supervision, Yes, importante. I don't think you will succeed. Yeah. Every day, sir, pinupunta mo itong mga farms? Not necessarily. Every other day or every thrice a week or something. At least nakikita mo talaga. Yes. And then, pagpasyal ko sa farm kasi, may mga tao ako, sila Beth, sila Susan, nandiyan. Pag nakita ko yung area ko, ito, Susan, ito, kailangan i-cultivate sa kalagyan ng fertilizer. Ganun ako. Beth, ito, pa-sprayan mo ito. Mga ganyan. May mga damo to, kailangan mag-spray ka ng, we decide dito. Sabi ko, yeah, that's how I operate. Ikaw pa rin nagde-decide ng lahat. Anong Yes. activity inside the farm? Yes. Hindi tayo babalik dito. Ibang dadaanan natin, Ito, sir. daanan natin, pupunta tayo sa Kubo. Okay. Ito ang kaya lahat ng sasakyan ko 4-wheel drive kasi pagdating ng tag-ulan dito, hindi ka makapasok kung hindi siya 4-wheel drive. Meron pa akong yung jeep sa bahay na 4-wheel drive din, yun ang madalas ginagamit ko dito. Dito, sir. Stocks ata? Ha? Stocks? Han? 4-wheel drive ba kayo? Demo stocks. Ako sir, hindi. Manual lang to. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.